Isa sa mga itinuturing na global challenges ng Group of Seven o G7 major powers ang sitwasyon sa East at South China Sea. Sa isang communique ng G7 foreign ministers, patuloy na tinututulan ng mga ito ang peligrosong paggamit ng China ng Coast Guard at maritime militia sa South China Sea, gayon din ang paulit-ulit na pagpigil sa high seas freedom of navigation. Nagpulong sa Capri, Italy ang G7 foreign ministers kaugnay ng iba't ibang hamong kinakaharap ng international community. Seryosong pag-aalala rin ang ipinahayag ng mga ito sa tumitinding paggamit ng mapanganib na maneuvers at water cannons laban sa Philippine vessels. Binubuo ang G7 ng Estados Unidos, Italy, Canada, France, Germany, Japan at Britain. Anila, walang legal na batayan ng malawakang pag-angkin ng China sa South China Sea at tinututulan ang militarisasyon, paggamit ng dahas at paninda kaugnay nito. Giit naman ni U.S. Secretary of State Antony Blinken, pinagtutuunan ng pansin ng G7 ang pagsusulong ng Malaya at bukas na Indo-Pacific. Nakatakda rin itong bumiyahe sa China upang talakayin ang mga issue kaugnay ng Middle East tension, Ukraine at ang sitwasyon sa South China Sea. The G7 is united on the need for peace and stability across the Taiwan Strait, the South China Sea, the Korean Peninsula. Noong March 23 nang masugatan ng 3 tauhan ng Philippine Navy matapos gamitan ng water cannon ng China Coast Guard ang isang Filipino supply vessel na patungo sa Ayungin Shoal. Bukod dito, nagtamo rin ng malaking pinsala ang UNASA May 4 na nasa rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.